Sa iba pang balita, ilang beses nagpaputok ng flare ang ilan sa artificial island ng China sa West Philippine Sea. Sa gitna ng Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard, sakay ang PTV News at iba pang mamamahayag. Bumisita rin ngayong araw sa Pag-asa Island si Senador Erwin Tulfo na nanguna sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Tanaw mula sa CESA Caravan ng Philippine Coast Guard ang mga pinakawalang flare mula sa okupadong artificial island ng China sa Subi o Samora Reef. Kasabay nito ay ang paulit-ulit na radio challenges na sinasagot ng mga piloto ng PCG para igiit ang karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard Aircraft PCG-2081. We are conducting routine maritime patrol. We will proceed to our destination. Over. Ilang beses din na nagpaputok ng flare mula sa isa pang Chinese-occupied feature na Mischief o Panganiban Reef. Nagtuloy-tuloy ito habang isinasagawa ng PCG ang Maritime Domain Awareness o MDA flight sa lugar. Although ang flare na pinalipad nila ngayon is significantly far from the aircraft, but the tendency is paano nga kung mas maabutin ito ang aircraft natin, then definitely it's endangering the safety ng eroplano natin. Na-detect din ang pagbuntot ng isang Chinese aircraft. Mga gaano siya kalapit, sir, from our aircraft? Pinakamalapit, sir, is 5 miles. Pero may ginawa tayong adjustment para kahit pa paano hindi makahabol or hindi makalapit po yung Chinese aircraft. Wala naman, sir. Kumaga routine lang talaga, sir. Sa harap ng patuloy na presensya ng China sa West Philippine Sea, activated na ang itinatag na Coast Guard District Kalayaan Island Group. Ang headquarters ito ay sa Pag-asa Island na in-upgrade bilang isang pangunahing komandang PCG mula sa dating Coast Guard Station. Ito ay hindi isang simbolo lamang. Ito ay isang permanenteng hakbang upang mapakita natin na handa ang ating Coast Guard. Sa pagkakaroon ng isang Coast Guard District, inaasahan ang dagdag na deployment ng mga tauhan ng PCG para bantayan ang mga okupadong feature ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Tutugunan din ang pangailangan ng mga sibilyang Pilipino na nakatira dito sa Pag-asa Island. Their budget will increase, so it will be able to undertake better community assistance. We can send more people. As what I have mentioned, makakapagpadala kami dito ng teachers to assist the local government units, doctors, nurses, and dentists to assist the DOH. Lalong lalawak yung aming pagtutulungan dahil magdadagdag din po sila ng mga Coast Guard personnel. Isa namang senior officer ang mamumuno sa bagong Coast Guard District. Daragdagan din ang nakatalagang barko at eroplano sa Kalayaan Island Group. So it will mean more law enforcement operation, and we will ensure na ma-protect natin ang ating karagatan dito. Kasabay nito ay bumisita rin sa unang pagkakataon sa Pag-asa Island si Senador Erwin Tulfo. Bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee, tiniyak ni Tulfo ang pagsuporta para sa karagdagang development sa Pag-asa Island at iba pang maritime features sa West Philippine Sea. Iginiit din niyang hindi dapat isuko ang KIG. Nakakalungkot kasi there are people na let's just give this up. Hindi sa atin ito. It's really painful. Sa 2027, mag-allocate tayo ng pondo rito sa GAA. I will propose na ayusin ito, mga facilities. Pinangunahan naman ni Tulfo ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Pag-asa Island at kinilala ang kontribusyon ng mga nagbabantay sa lugar. Mula sa Kalayaan Island Group, West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.